Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong September 14, 2024. Sa layuning maisulong ang kahalagahan ng voluntary blood donation at mahikayat ang mga mamamayan na suportahan ang makabuluhang gawain ito, inaprubahan ng mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod ang Ordinance Establishing the Batangas City Local Blood Council noong September 9. Narito ang report. Ayon kay Consel Oliver Makatangay na may akda ng nabanggit na ordinansa, napapanahon na upang imulat ang mga tao sa benepisyo ng pagdodonate ng dugo, hindi lamang sa mga nangangailangan kundi maging sa pansarili nilang kalusugan. Mahalaga rin anya ito upang magkaroon ng mura, sapat at ligtas sa pasilidad ng lungsod na maaaring paglagakan ng mga makokolektang dugo. Nakasaad sa ordinansa ng City Health Office ang pangunahing ahensya ng mga siwa sa pagbuo ng blood station. Habang wala pang sariling blood station facility ang lungsod, maaaring lumagda ang CHO sa isang memorandum of agreement sa mga blood banks na accredited ng Department of Health para sa temporary storage nito. Ang mga miyembro ng Local Blood Council ang nataasang bumalangkas ng mga paraan upang dumami pa ang magiging blood donors at siyang mamamahala sa mga community-based blood services activities, fundraising activities, pagpapalakas ng network of referral sa mga health facilities ng lungsod, monitoring ng mga blood donation programs, pagbibigay ng identification cards sa mga volunteers at pag-iingat ng mga vital information na may kinalaman sa blood services activities. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Upang higit na mapaunlad ang kakayahan ng mga ama sa lungsod na magampanan ang kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa tahanan at sa lipunan, nagsagawa ang pamahalaang lungsod ng orientation hinggil sa Empowerment and Reaffirmation of Paternal Abilities o ERPAT noong September 10. Ang ERPAT ay bahagi ng pagdiriwang ng Family Week sa ilalim ng pangangasiwa ng City Social Welfare and Development Office. Hangad ng programang ito na mabigyan ng karagdagang kaalaman ang mga participants na pawang mga barangay officials na higit na mapaigting ang pagganap sa responsibilidad ng mga tatay bilang mga haligi ng tahanan na siyang magtataguyod ng magandang kinabukasan ng pamilya. Ayon kay CSWDO Program Supervisor, Social Welfare Officer 4, Priscilla Maolyon, kinikilala ng kanilang tanggapan ang mahalagang papel ng mga ama sa pagpapanatili ng kapaligirang nag-aalaga at nagmamalasakit sa kanilang mga anak at asawa. Nagsilbing resource speaker si PSWDO Social Welfare Officer Eva Palas Morillo na nagpaliwanag ng RA 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act na naglalayong mapangalagaan ang mga karapatan at kapakanan ng mga kababaihan at mga bata. Nagbigay ng parenting intervention si PSWDO focal person na Harold Padura na nanghihikayat sa mga kalalakihan mula sa iba't ibang sektor ng lipunan na makilohok sa mga advokasiyang naglalayong wakasan ang karahasan sa mga kababaihan at magsulong ng gender equality. Mula sa ulat ni Lisa De Los Reyes, Vanessa April Villena reporting para sa Palakat Weekend News. May 150 pamilya sa lungsod na nagtapos bilang benepisyaryo ng programang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa isinagawang Pugay Tagumpay Ceremony noong September 11. Narito ang report. Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ay programa ng pamahalang nasyonal na pinatutupad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naglalayong tulungan ang mga pamilyang higit na nangangailangan sa pamamagitan ng pagbibigay ng cash grant. Ang isang miyembro ay kailangan na umalis sa programa kung wala ng anak na 0 to 18 na taong gulang at may maayos ng pamumuhay kung kaya't hindi na kailangan pa ng suporta mula sa 4Ps. Ang mga nagsipagtapos ay bahagi ng implementasyon ng Kilos Unlad Framework o gabay upang mapabuti ang pamumuhay ng mga benepisyaryo sa loob ng 7 taon. Tampok sa graduation ceremony ang testimonya ng 2 benepisyaryo na makapagtapos ng mga anak sa kolehiyo at ngayon ay may maganda ng trabaho. Mula sa ulat ni Lisa Perez de los Reyes, ako si Alvin Remo nag-uulat para sa Palakat Weekend News.
Dinagsa ang lechon boodle fight sa Plaza Mabini na isang pagpapatunay na ligtas kumain ng karneng baboy sa Batangas City noong September 12. Ang naturang gawain ay bahagi ng Eat Pinoy Pork Campaign ng City Agricultural and Fishery Council o CAFC na naglalayong hikayatin ang mga mamamayan sa lungsod na bumili ng karneng baboy at hindi dapat matakot na kumain ito sa harap ng African Swine Fever sapagkat hindi ito nakakaapekto sa kalusugan ng mga tao. Pinangunahan ni Mayor Beverly D. Macuja, Congressman Marvin Marino at ng mga miyembro ng Team ABD ang pagkain ng lechon. Masarap po. Nakatikim kayo? Opo. Hindi po ako natatakot. Malutang po. Ayon kay City Veterinarian Dr. Loyola Bagi, sinisiguro ng lokal na pamahalaan na safe ang ibinebentang karne sa palengke dahil ito'y dumaan sa masusing inspeksyon kaya't hindi dapat mabahala ang mga tao. Bumabaani ang porsyento ng pagkonsumo ng karneng baboy kung kaya't isinagawa nila ang Eat Pinoy Pork Campaign. Bilang chairman ng Committee on Agriculture, nakiusap si Councilor Ched Atienza sa mga mamamayan na ipagpatuloy ang suporta sa livestock industry sa lungsod bilang tulong sa mga magbababoy. At gusto ko rin pong ipaalam sa inyo pong lahat na safe po ang karne dito sapagkat meron po ang veterinary office na mga meat inspector na yan po ay lumilipot sa ating pong lupa at bagong palengke. Kaya po, magbalik po tayo sa pagkain po at safe pong kumain ng karneng baboy dito po sa lungsod ng Batangas. Binigyang diin ni City Health Officer Dr. Rosana Barrion na walang magiging epekto kung sakaling makakain ng isang tao ng baboy na may ASF. Hinikayat naman ni Mayor Di Macuja na patuloy na magtiwala ang mga consumers dahil ginagawa ng pamahalaang lungsod ang lahat ng paraan upang hindi maapektuhan ng naturang krisis ang pagbababuyan sa lungsod. Bakit po tayo nandito? Para kumain ng karneng baboy. Para ipakita sa lungsod ng Batangas, ligtas. Ligtas po. Safe kumain ng karneng baboy sa lungsod ng Batangas. Kami wag po kung maisipin mo ka ako hindi nakain ho kami ng karneng baboy. So, tinapin ko po namin yan at sinama ko si Congressman Marvin Marino. Sinama ko ang Team EPD para ho patunayan na talaga ho kumakain kami. Hindi ho kami natatakot dahil alam ho namin ligtas ang karneng baboy sa lungsod ng Batangas. Lubos ang pasasalamat ng CAFC sa mga miyembro nito kabilang ang Sorosoro Ibaba Development Cooperative o SIDC, mga magtitinda ng First Market at iba pang players sa livestock industry na tumulong upang maging matagumpay ang naturang okasyon. Magbabalik ang Palaka at Wika News makalipas ang ilang paalaala. Nagtipon-tipon ang mga empleyado ng pamahalaang lungsod na pawang mga solo parent sa orientation hinggil sa RA 11861 o Expanded Solo Parents Welfare Act na isinagawa ng City Social Welfare and Development Office noong September 12.
Ipinabatid sa naturang pagpupulong ang mga karagdagang benepisyo na maaaring pakinabangan ng mga solo parents sa ilalim ng nasabing batas. Ang RA 11861 o ang Expanded Solo Parents Welfare Act ay nagsusulong ng karapatan at nangangalaga sa kapakanan ng mga solo parent. Tinalakay ni social worker Monica Perez ang mga kategory ng solo parents. Ibinahagi naman ni Social Worker Officer Ann Arellano ang mga benepisyo na maaaring matanggap ng mga mag-isang nagtataguyod ng anak o mga anak na 18 taong gulang pababa. Sa Batangas City, maaaring mag-apply sa CSWDO ang mga solo parent sa Sustainable Livelihood Program kung walang hanap buhay. Magkakaroon ng automatic coverage sa National Health Insurance Program at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth at mabibigyan ng scholarship grant yung mga anak na may 22 taong gulang pababa. Mula sa ulat ni Lisa Perez de los Reyes, Monina Beredo Fernandez reporting. Humigit kumulang sa 1,000 individual ang lumahok sa ika-50 taong pagsasagawa ng Batangas City Alay Lakad na may temang Hakbang para sa Gintong Kinabukasan sa Lungsod ng Batangas. Ang Alay Lakad para sa Kabataan ay isang taunang Walk for a Cause project na nagsimula noong 1974. Taong 1991 na ang pagsasagawa nito isinalin sa mga local government units. Isang maikling programang isinagawa pagkatapos ng walk kung saan ipinalabas ang audiovisual presentation na nagtatampok sa mga benepisyaryo ng tulong puhunan, scholarship grants, out-of-school youth trainings at livelihood trainings na ilan lamang sa mga proyektong na ipatupad ng Alay Lakad sa ilalim ng panunungkulan ni dating punong lungsod Eduardo D. Macuja. May 1.5 milyon piso ang halaga ang nalikom ng Alay Lakad ngayong taon. Hiniling ni Mayor Beverly D. Macuja sa mga beneficiaries ng Alay Lakad na huwag sayangin ang tulong na nakamit at pinayuhang magpursigi upang maabot ang kanilang mga pangarap. So ang panahon ang ginagawa ng Alay Lakad na ito, this is a walk for a cause. Marami pong nagbe-benepisyo, mga mag-aaral na may pangarap sa buhay, mga nangangailangan po ng financial assistance para po makapag-aaral sila, nabibigyan natin ng educational assistance, mga skills training po. Kaya tuloy-tuloy lang po natin. I'm sure si Mayor Eddie Di Macuja nakatawa, nakangiti, at natutuwa na pinagpapatuloy po natin ang Alay Lakad na ito. Nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat ang tagapangulo ng Executive Committee ng Alay Lakad na si Eloy sa Portugal at binigyang diin na makakaasa ang lahat ng sumuporta sa Alay Lakad na makakarating sa mga beneficiaries ang lahat ng pondong nalikom ng lupon. Nagkaroon ng ceremonial distribution ng allowance para sa 34 na scholars ngayong taon. Highlight ng pagtitipon ng pagpili sa mutya ng Alay Lakad 2024 kung saan tinanghal na mutya ng Alay Lakad ang kinatawan ng University of Batangas na si Althea Nicola Salva. Nanalong first runner-up ang representative ng DepEd at second runner-up naman ang pambato ng Batangas Medical Center. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panonood.